Of course, it is a normal thing to think of or to worry about, lalong-lalo na kapag si nanay, si tatay, o yung spouse natin ay nawala sa mundo, sino ang magbabayad ng kanilang mga credit card bills? And syempre, kapag nag-worry ka, kapag nag-overthink ka, normal lang yan, di ba? Kasi syempre, sino nga bang magbabayad ng mga credit card bills nila? Hi everyone, Crisel Morales here. Welcome back sa ating YouTube channel. Okay, so masayang araw. Really, it's a happy day. I'm good. I'm okay. Sana ganun din po kayo. And today we have a very important topic na kailangan ma-aware tayong lahat. Kasi ito usually yung iniisip natin at worry natin, especially dun sa mga anak. Lalo na kung alam niyo na si tatay, si nanay may mga credit cards, paano na yun kapag may nangyari sa kanila? At may mga unpaid credit card bills pa sila. Siyempre, tatanungin mo kay bangko ngayon kung ako ba yung responsible na dapat magbayad sa credit card bills ng yung mga akong mga magulang o yung mga family members na may credit cards and then sumakabilang buhay na. So, ngayong araw na to, sasagutin natin yan para ma-clear yung ating mga conscience, yung ating mga worries, mawala kapag malaman natin kung ano ba talaga ang mangyayari sa mga credit card bills na unpaid kapag ang principal card holder ay sumakabilang buhay. By the way, ang video natin today is hango naman doon sa query ng isa nating subscriber na si Jonar ZTV. So, hi Jonar! Shout out sa'yo, Jonar! At ang question ni Jonar is this: Hi ma'am, tanong ko lang po kung namamana ba ng kamag-anak ang utang sa credit card if may biglang nangyaring di maganda sa credit card holder. Like for example, sumakabilang buhay, sabihin na natin ganon. Okay, sa araw na to, sasagutin natin yan, Jonar. Okay, so mag-flashback po tayo. Doon sa mga credit card holders, alam nila to. Do you remember when you applied for a credit card, kung meron kayong co-signer o kaya co-maker? Di ba wala? Nung nag-apply tayo, lalo na kapag online, tayo lang talaga yung nag-apply at walang kasama. Walang co-maker or walang co-signer. Ngayon, ang question is, halimbawa na ang principal card holder nagkaroon ng maraming utang or unpaid balance sa credit card bills at may nangyari sa kanya. Sabihin na nating sumakabilang buhay. Anong mangyayari doon sa family ng principal card holder? At ganun din, anong mangyayari doon sa mga supplementary card holder at doon sa mga authorized user ng credit card? Sino nga ba sa kanila ang responsible para magbayad ng unpaid credit card bills ng isang principal card holder kapag siya ay sumakabilang buhay? Okay. Obviously, our credit card bills doesn't follow us to the grave. Hindi tayo hahabulin ng ating mga utang kapag tayo ay sumakabilang buhay na. Okay, so isa-isahin natin. Ang supplementary card holder is assigned with a physical credit card na meron talagang sariling credit card number sa harap, sariling CVV or CVC, and then sarili or allotted na credit limit. But then, ang credit card bills are still paid or being paid by the principal card holder. Si principal card holder pa rin talaga ang dapat magbayad sa lahat ng credit card bills, including the bills of the supplementary card holder. So, dun pa lamang sa agreement na yon, talagang walang pakialam si supplementary card holder doon sa pagbabayad ng credit card bills. And puntahan naman natin yung authorized user. Yung authorized user, usually ito yung mga spouses,
mga asawa natin na gusto natin bigyan ng authority to use our credit card. So, ano naman ang mangyayari sa kanila just in case na may nangyari doon sa principal card holder? Ganon din ang authorized user of the card holder. If something happens to the principal card holder, wala ring responsibility si authorized user na magbayad ng unpaid credit card bills. Dahil ang responsible sa pagbabayad ng credit card bills ay still the principal card holder. So pareho lang doon sa supplementary card holder at kay authorized user ng credit card. So kung yung authorized user at yung supplementary card holder ay hindi obliged to pay the credit card bills, edi mas lalo yung members of the family. Kasi wala naman silang connection with the principal card holder. So, kung walang responsibility both the supplementary card holder and the authorized user of the credit card, mas lalong walang obligasyon ang members of the family when the principal card holder dies. So, kailangan malinaw sa atin yon. And if in case habulin ka ni bangko, you ask the agent or you ask the bank to show you proof or documents kung saan ka pumirma that you are responsible to pay the credit card bills of the principal card holder. Kasi kapag alam mo at malinaw sa'yo na wala kang pinirmahang any agreement to pay the credit card bills, then you are confident. Kaya nga, I strongly advise and suggest na bago tayo pumirma sa mga iba't ibang klase ng document, basahin natin yan para alam natin kung ano yung pinipirmahan natin. It is very important. Now, the question is, saan nga mapupunta yung unpaid credit card bills ni principal card holder just in case na may mangyari sa kanya? Kapag ba nawala ang principal card holder na may utang, mawawala na rin yung utang niya or mamamatay na rin ba yung utang niya? So, ang utang ng credit card holder kapag nawala siya sa mundo ay hindi mawawala. Generally, the unpaid credit card bills of the principal card holder or the credit card holder will be paid by the properties of the state. So, bahala na ang estado. Anong paraan, ano yung process, huwag na nating isipin yon. Basta, it is clear to us na bahala na si bangko. Si bangko na ang bahala sa processing for the unpaid credit card bills. Okay, so kailangan tandaan natin ang dalawang bagay. Number one na kailangan nating tandaan, only the principal card holder has the complete liability to pay credit card bills, not the authorized user of the credit card, not even the supplementary card holder is responsible or has the liability to pay unpaid credit card bills kung halimbawang nawala yung credit card holder. Number 2 na kailangan nating tandaan, if the person dies, his or her credit card bills or debts are being paid out by the money or the properties of the state. So, para klaro sa atin, wala na tayong worries na kung matanda na si nanay, matanda na si tatay, or kapag may nangyari sa mga principal card holder at kapamilya mo siya, so hindi ka na mag-worry kasi hindi ka obliged at wala kang liability na magbayad sa hindi mo utang. So, hindi namamana ang utang. Hindi po namamana. Not unless meron kang co-signer or co-maker at kung may agreement kayo na kung may mangyari doon sa mismong umutang, ikaw ang magbabayad. Kapag may mga ganong arrangement, well, siguro that will be honored, no? But if we look at it generally, when the person dies, yung utang hindi namamatay, pero hindi responsibility ng family na bayaran yung mga unpaid debts or unpaid credit card bills niya.
So para sa inyong lahat, sana po klaro po ito at lalong-lalo na kay Jonar na siyang nag-comment sa ating topic for today na gusto niyang malaman kung namamana nga ba talaga ang utang sa credit card. So wala po tayong worries at hindi naman natin pinagdadasal. We hope that our family members will live long and healthy, pero just in case lang po na may mangyari nga sa kanila, at least alam natin yung standing natin para kapag may pumunta at sinabi sa atin na bayaran natin to, bayaran natin yan, at least alam natin kung ano yung isasagot natin. Okay, so there you go. Natapos na po tayo. Maraming salamat. At sana po yung mga hindi pa nag-subscribe, makapag-subscribe na rin sa ating YouTube channel. And always tap the notification bell so that you will always be updated or notified kapag may mga videos muli tayo. So thank you so much. And as what I always say, kahit ano pa yan, kahit anong pagsubok meron tayo sa buhay, remember that life is beautiful because God is so good. Bye everyone!